After na immigration, going to boarding gate. Hi everyone, Hello, good guys. morning. Morning! This is our last full day here in Kyoto. Kyoto. And ang nakakabayan sa mukha. Ang lakas ng snowfall. Lakas ng snow sa Kyoto, hindi ko nangyayari. Yeah. Madalas. Pero ito, sinundan na naman kami ng snow. Tapos hindi kami nag-snow boots ngayon. Yes, naka-new balance lang kami. Good luck. So, good luck sa amin. Sana And kaya. bibili lang kami ng payong. So guys, ang itinerary namin ngayon is around Gion area lang. And hindi na kami lalayo. Oh, so gusto sana namin mapadali yung buhay. Kasi nga malapit lang yung area. Yeah. Pero Dulas. ito, may nag-snow. Yes. Kaya nga kami nag-Kyoto. Kasi kala namin walang snow. Pero kahapon, nag-rain na siya, di ba? Nag-snowfall kagabi. Pag-uwi namin. Tapos sa Osaka, ganun din. Una na yung pupuntahan na kay Yumi Sudera. Oh, parang 15 minutes away siya dun sa ano na, sa BNB. Tapos lakad lang talaga. Lahat naman dito, walking distance lang. Kaya ito yung piniling area ni Baba sa Airbnb namin. Pero, nag-is daw. Ano pataas pala to? Tapos, paakyat to guys. Ng 15 minutes. Kung nakakahingal, di ba? Isang lamig pa. So guys, hindi ko alam kung anong trip nitong driver. Pero tinry niyang isiksik tong kotse, natakpan tuloy yung daanan. So, mag-reroute kami dito sa left side. Paano kayo alisin niya? Parang ano na, nabangga na siya, tapos pag aalisin siya, pipilitin na talaga, tapos masisingin. Bubuhatin yung paakyat. Oo. Hindi, iano lang siya, itutulak talaga. Gagi, kaskas na kaskas yung ano. Yung, Yung front and likod. lokal kaya yun dito, bakit? Siguro ginagawa niya na yun dati, tapos nagkamali lang siya. Muli na ng buwelo. Hmm. So ito guys, Kiyumi Sudera. Historic Buddhist temple siya na ginawa noong 778, noong Nara period. Famous siya sa wooden architecture. Kaya nakikita nyo, doon pa lang sa gate. So what if pa yung sa yung sa temple mismo. Nakatayo yung temple beside lang sa Mount Ottawa. Kaya parang pag nandun ka na sa taas, makikita mo talaga yung around the mountain. So guys, nandito na kami sa isang tea store. Tea store ba tawag dito? Naghanap lang si Baba ng ng mga matcha bowl. Pwede na yung ganyan kahit maliit. Ayan. So, yun guys. Bumalik na kami ulit. Sorry, hindi namin napakita yung temple. Pero kung kayo yung tipo ng traveler na ayaw nyo ng maraming crowd, baka hindi para sa inyo itong Kiyomizu. Pero kung gusto nyo makita yung architecture, ma-appreciate nyo pa rin, pwede, okay lang naman pumunta. Pero hindi talaga may iwasan ng tao kasi nga tourist spot, syempre. And sobrang ganda rin kasi ng Japan. Yung mga lugar na Bucket list na. So, ang tawag dito sa lugar na to is Sanisaka. Parang shopping zone siya. Sobrang very Japan yung itsura dito. kaya ang ganda. It's giving Japan. Kahit maraming tao, okay lang siya. Nakakaano lang talaga na ang daming tao pero ang ganda pa. Oh, ganda pa rin. Kasi makikita mo pa rin yung ng Japan. Dito nga tayo galing kanina, no? Oo.
Kasi lumiko tayo Oo. na lang. So, pupunta kami ng Kodaiji Temple. Siguro sightseeing lang. Picture-picture kung makaano pa rin kami. Tapos next, next destination na ulit. Matcha muna tayong dalawa. Pwede, ayan o, Matcha Cafe. Kaya si Baba ng Matcha Cafe dito. Ba't tayo nakakapag-matcha, no? Oh, hindi pa. Tsaka parang gusto ko rin, para iba naman. Matcha-matcha muna kami dito. Ito yung kanilang mga ino-offer. May food, margarita pizza, tsaka drink. Diyan ang entrance? Parang may pizza sila na Uji matcha. Oh. Sa Akiri. So yeah, Matcha Cafe. Pagkababa ng ng market. Pag masarap, dito na rin tayo bumili ng matcha. Ng matcha bowl? Ng matcha mismo. Sige. Baka may matcha bowl din sila dito. Baka meron din. Okay. Tara. I want this one. Uji matcha strawberry latte. Maganda yun. Hot drink na. Then sa ibaba. Nag-iisip ako. Gusto kong matikman yung... Ano kaya ang pinagkaiba nitong Sencha, Kabu Sencha, tsaka Hoji Sencha? Actually, Search na lang namin mamaya. hindi ko alam. Hoji Matcha Latte. Tikman ko lang naman. Natin tong dango. Sige, ito na lang. So, 4,320. Ito pala. And kung magugustuhan mo yung kanilang matcha dito, meron din silang store. Ayan, dito lang. Sa kabila, sa baba. Ayun, doon. Papakita rin namin sa inyo later. Tsaka titikman din namin kung okay yung matcha nila. And then, tsaka bibili. Hello guys, ayan, nandito kami sa Matcha Cafe. Ngayon ko lang napansin, ang ganda pala ng likod namin. Nasa Kyoto kami pero ayan, nag-snowfall. Ang daming So, niebe. sobrang... Yung snowfall dito sa Kyoto, parang... Hindi naman rare, pero minsan lang. Ayan, kaya okay din na experience namin yung snowfall dito sa Kyoto. Ayan. Nandiyan na yung order namin. Pakita namin sa inyo. Bye! Baba, ito daw is imimix. So, ito yung order ko, strawberry latte. Then, ito kay Baba matcha. And ito yung dango and daifuku. Ayan. Then, ito yung matcha pizza. Nakaka-curious, no? But pizza tapos matcha. So, try natin. Nice. Matcha. Sa akin na mix ka. Sarap na ito ba? Matcha pizza. Sweet pork and romero. Kain. Solid. Yep. Lasang broccoli. Ang sarap. Hindi mo masyado malalasahan yung matcha. More on malalasahan mo yung broccoli. No? Parang kalamay. Hindi mo rin ramdam matcha dito, no? No? Kasama mo yung matcha dito? Well green na. Walang. Lasang kalamay. Lasang pizza na. Yung sa akin pizza. Ano pa? Ano na? Ano? Anong difference na sa mochi kagabi? Ay, kahapon. Sarap to. Mas masarap na.
Mm. Hindi, masarap yun eh. Pero kasi ito, yung loob niya matcha. Yung kahapon na red bean, tapos yung outer niya gawa sa matcha na mocha. Mm. Sarap. Sarap, di ba? Panalo. So guys, tapos na kami dito and naubos na namin yung food namin and drink. Yung strawberry matcha, masarap siya sa una. Then, pagkatagalan, lasa siyang strawberry ng ribisco. Kasi yung syrup niya, ewan ko. First time may babang mag-matcha ng isang inuman, no? Parang Oo. lagi ka lang nakikita yung sa akin. Lagi lang akong... Hindi kasi talaga ako mahilig sa matcha. Tapos, parang... Yung ginagawa ni Baba kasi, matamis. Hoy, hindi naman. Matamis or may gatas. So, hindi kasi Latte ako lagi. Oh, parang latte style. O yung sugar ko na ginagamit doon. Siguro kung ano, kung Equal gold. nag-request ako sa'yo na gawan mo ako ng pure, baka magustuhan ko. Ayun, so, sana tayo. Bibili ba tayo ng matcha ngayon o hanap pa tayo ng iba? Pwede naman ako ngayon na. Try muna natin kahit small lang dyan, tapos tingin pa tayo sa iba. Ah, pwede. So guys, ito yung sinasabi ko sa'yo ng store nila. Kaya may mga iba't ibang matcha na rin sila. Parang candy. Skit Kat. Then ito, chocolate matcha. Chocolate matcha. Yan, collection niya. Ganyan siya. Ito yung mga desserts. Crackers. Yan. Ito yung parang pancake. Dorayaki yung tawag. Na may red bean and matcha sa loob. Cream sandwich. Tapos strawberry truffle. Ito yung mga tea bag. Ayan. Ito yung mga different teas. So, ayan. Screenshot nyo na lang, guys. Yung mga different tea. Tapos, meron silang free taste dito, ah. Ito, kung gusto nyo lang i-try, pwede nyo siyang i-taste dito sa kanila. Mag-ask lang kayo dun sa seller. Ito, for beginner, ng matcha. Siguro yan ang bibili namin. Ito, bowl. Charot. 10,000. 1,000 pesos. Yen. Wag, meron pa yung mga mura lang. Pero ito, we need this new one. Ito, mahal ito lang. Ay. Pero hanap pa tayo ng iba, no? Ang mahal niya, guys. 2.7. Pero maganda kasi quality. Ito yung pang scoop ng matcha. Tunay na yung mga yelo sa bubo. So yun guys, we're done. And sana masarap yung matcha na nabili namin. Try lang. Yeah, kasi di ba kami ganun ka galing mamili ng tamang matcha or ano? Basta matcha, matcha rap. Matcha! Eh, natutunan na yung mga ice. Yan, maaraw na. Buti naman. Ay, payong. Ay, pala. So, we're going to our next destination. Pero kasi 'di ba yung matcha, parang pag uji okay na siya no kahit ano, basta uji. I'm not sure. Kaya kasi may magkaiba 'di ba, may ceremonial, may yung isa pa. Pero pinakamaganda yung ceremonial grade. Ay, uulan ba yan? And marami rin kayong choices dito kung bibili kayo ng matcha. Sobrang dami. As in, bawat ganun-ganun yung ang daming bibenta ng matcha. So itong dinadaanan namin ngayon. Para siyang similar sa ano no, sa Old Town ng Takayama. Oo, pero maganda rin. Mas maganda to. Mas ganda lang pakita yung floor. Diba? Ang aesthetic ng floor. So yun, saan tayo next? Kodaiji Temple. Kodaiji Temple. Parang Kodaiji Temple na tayo kahapon. Kahapon, hindi pa. Wala pa tayong pinupuntahan dito. Ano ba yung kahapon? Ah, Kodaiji yun. Kodaiji. Kodaiji. Tapos ito, Kodaiji. Okay, sounds like. Hokkanji Temple. Hokkanji Temple pala. Hindi Kodaiji. Hokkanji Temple. Ito yung dito. Parang ito naman yan. Ano yung ceremony? Parang Hindi kakain ka ng lunch. marami ano siya temple. Oo. Kaya ito ang cute. Kaya ito ang cute. Very Japanese. Para ka na sa ibang bansa. Yamsu, sesame.
Cold tofu for Oku. That's it. Cute. No? Very Japanese. Sige tayo dun sa ano. Hey guys, change of plan. Mag-i-stick na kami sa Kodaiji Temple. Total yun naman yung nasabi natin sa inyo. Kasi ang ganda ng daan dito. Look po. So cute. Diba? Mahirap lang talaga mag-picture ng solo dito. Kasi nga sobrang dami ng tao. Siguro dapat tagahan yun. Yung tipong wala pa talagang tao, like mga 5 a.m. May gumagawa, alam ko may gumagawa nun eh, nakita ko na sa TikTok. Mga 5 a.m. nandito na sila. To take solo pictures, ganun. Pero ang ganda dito kahit maraming tao. Very Japan. Ito ang totoong Japan. Mas ma-feel mo siya pag nandito ka. Kesa na sa city, di ba? Although, naging trademark na rin ng Japan ang city. Pero iba pa rin pag nakapunta ka sa mga ganito. Di ba? Ang ganda. Yes, upgrade siya ng Takayama. Kasi yung Takayama, as in, isang street lang yun eh, no? Ay, hindi, isang town. Eh dito, parang buong to. Ganito yung peg, no? Na-maintain talaga nila and ang ganda. Sana rin sa atin, no, sa mga intramuros, meron din yung mag-rent ka ng Pilipiniana. Para doon May sa ganun ba? May ganun ba sa atin? Hindi ako familiar, pero Oo, parang wala. hindi ko sure eh. Pero, di ba, parang ang cute pagka sa Manila, pupunta yung mga tao sa Intramuros, tapos mag-rent din ng mga, traditional costume natin. Mag-walk around. Yan. Kasi ito, Geisha show. gusto namin panoorin. Maiko show. 5,500 yen. T-plan. So guys, dito matatanaw nyo na yung Hokkanji Temple. Ayan, pagoda. So ganda. Okay. Buddha rin. So guys, ayan, nag-i-snowfall na naman. Nausog ata. Sino ba nag-wish na mag-snow? Nanap pa namin yung Kodaiji, hindi namin makita. Ano na, Google Map. Ilang beses mo na kami niligaw. May time na sobrang accurate ng Google Map. May time na hindi. Depende. Baka tinotopak din siya. So, kanya-kanyang mood. Kita yan sa likod Ayan. namin. Ayan yung may pumuntang lalaki. Ayan daw yung Aizen View Hall. Aizen View Hall. Yan. Kung gusto niyo mag-pray to find a good partner, punta lang kayo dito. Ayan. Dyan. Sa mga single dyan. Hindi lang basta partner. Yes. Basta good partner. Yes. So, yan. Diyan kayo mag-pray. Maybe sa business, sa everything, basta good partner. Wala naman siyang indicate kung relationship or business or career or anything. Oo. Sayang. So, yun. Mukhang okay na tayo dito, no? Sa Ryosen Kayan Temple. Punta na kami dun sa, sa Kodaiji. Kodaiji ba to, Jai? Kodaiji Temple. Ayan, Kodaiji Temple. So, labas Dito na lang kami siya sa dito. dulo. Katabi lang siya nitong Ryosen Kanan Temple. Tapos ito pala, pakita rin natin itong wishing ball. So guys, this is the wishing ball. And ang sabi nila, kung gusto mong matupad yung wish mo, umikot ka dito with your right hand. Nakahawak ka. Iikot ka ng 3 beses para matupad yung wish mo. Sobrang na daw nito. Effective? Effective na daw. Wishing you all the
the best in life. So guys, nandito kami sa Kodaiji Temple. So yung harap niya is under construction unfortunately. Pero wala pa naman kaming nakikita kung ano siya, kung close siya. Ayan, yung pasokan. So guys, ayan, ito na, on the way na kami to Entokuin Temple. And sabay-sabay nating alamin kung anong meron doon. At dahil wala rin to sa itinerary namin, pero ayun, may daan kasi dito na dire-diretso sa mga temple, kaya accessible sa lahat. So, tignan na rin natin dahil pababa na rin naman tayo. So ayan, sinasabi niya baba, puntang Entokuin or Show Museum. So dito sa itinerary ko kasi, ang next namin pupuntahan is yung Yasaka Shrine. Tura nito. Samurai X. Oo nga. Very Japan. So ito guys, Entokuin Zen Temple. Meron siyang 500 yen na entrance. So ayan guys, yung tamang daan pala dapat galing dito sa baba. Kasi dito nagbebenta ng ticket. Meron siyang Entokuin plus Kodaiji plus Show Museum. 900 yen na. So, unlike pag bibili namin yung Kodaiji sa taas, 600 yen na agad yung Kodaiji kanina. Tapos yung Entokuin, 500 lang isa. So, ayun, sabi ko kay Combination, Baba. mas mura na. Pwede tayo mag-vlog, pero bawal lang dito yung may professional photographer and magpo-photoshoot kayo for prenup and photoshoot for self-portrait, ganyan. Siguro may another bayad sila for that or kailangan nyo ng permit. Pero bawal siya dito. Ayun. Ayan. Ayan ang Entokuin Zen Garden. So, mas nakakadagdag ng ng ganda yung snowfall kanina. Ano niya, relaxing. I can check the picture here. Nakita niyo to. Parang postcard. Ano na to yun? Oo nga. Ay, tignan mo. Pag cherry Pag cherry nag-bloom blossom. yung cherry blossom niya. Dikit-dikit lang talaga yung mga yung mga tourist spot. Kaya pwede yung sunod-sunurin. Ito yung loob na Yasaka Shrine. Ayun guys, nandito pa rin kami sa Yasaka Shrine. May nakita kaming street food dito. Sinasabi ni Baba na parang fish. Ito na nga ba yan? Yung film sa Korea. Try lang namin. So after nito, ayun, baka maghanap-hanap na lang kami ng street foods. Kasi malayo-layo na rin yung nilakad namin. Oh, marami pa talagang babalikan dito sa Kyoto. Kahit dito sa Gion, ang dami naming na-miss, diba? So, makabalik na lang kami ng medyo mainit. And bukas may pupunta pa tayo. Meron pa. So, abang lang Bago kami kayo. umuwi. Strawberry. Beans. Yung strawberry kinuha ko, naka-ready na siya. Yung Then, red beans kasi ni Baba, Luluto pa. luluto pa. So, tikman muna natin. So, Minute pa.
Hindi na. Ba't yung ano niya, yung strawberry niya, parang processed na siya. Lasang Ribisco, no? ribisco na palaman. Oo, na strawberry. Ganun din yung lasa nun sa matcha eh. Kanina, yung strawberry matcha latte ko. Oh, wait lang natin yung sa akin. It's 400 yen each. May ibang flavor siya. May chocolate, may custard, may red bean. Feeling ko red bean yung bestseller nila kasi ubus talaga. So, and gumagawa pa lang sila ng panibago. Right. Mainit ulit pa. Mainit ba yun sa'yo kanina? Hindi. Yung binigay sa akin yung nandun nakatambay ng matagal. Ano? May ano ba? May factor ba yung mainit pa? Lasang pancake na may red bean. Normal, no? Mas sarap, ewan ko, mas masarap yun sa Korea yung mga ganito na maliliit lang, di ba? Binibili natin ng marami yan. Ito parang wala siyang ano, wow factor. Parang pancake lang na nilagyan ng red bean sa loob. So far yung sa akin yung mga tiniknan natin sa street, parang yung mochi sa ano sa Nara. Yung parang napabalik kami, 'di ba? Tapos napabili ulit kami, tig-isa na kami. Ang masarap. Hindi, tsaka yung mochi rin kanina doon sa matcha natin. Masarap. Magkaiba sila ng sarap. Kaya mas masarap for me na sa Nara. Yun na, sa Nara. Kapag magnanara kayo, try nyo. So guys, ito yung exit ng Yasaka Temple. Saka Shrine. Ayan. Yasaka Shrine. Pag kumaliwa kayo, pauwi na sa amin. Then, pag kumanan kayo, Pag kumanan kayo, papunta pa yan dun sa ibang ano, ibang ibang temple. tourist spot. So, marami ka pang mapupuntahan dito pag marami kayong time. Pero kasi kami, limited na lang and si Baba, may imimit pang co-work niya. Tapos, ano, siguro uwi lang kami. Kunin namin yung passport. Inisip natin kung mag-ano kami. So, mag-dodonki na. Kasi last day na naman. May coffee pa naman malapit sa atin. Kahit dito sa ano namin eh, no, sa way na to, ang ganda na. Di kasi tayo nagagawi dito eh, no. Kami nagagawi dito banda kasi doon kami papunta lagi sa Kyoto Station. Which is isang bus lang din from aming Airbnb. Ito, kanto lang namin to ah. Oo. Pero kung mapapansin nyo, ayan yung mga ano, tourist spot. Yasaka. Ano next? Kodaiji, Hiyume Zodera, tapos yung Gion Street, yung mga iba pa. Yung mga ano, yung mga Geiko or Meiko Street. Yung mga geisha. Nakaka-curious din yung geisha eh, no? Yung, I mean, ang tawag sa kanila, makoy? Meiko or Geiko. Ayun, Or masaya. geisha. Mas ano. Gusto sana namin matry yun, kaso, ano, kailangan ng reservation. And for sure, fully book yung mga ganyan. And next time, pagbalik na lang namin Pabalik yun. talaga kami dito sa ano, sa Kyoto. Hindi talaga enough yung one day, which is aware naman kami. Yes. Kasi na-research ko, hindi naman Oo. enough talaga. Parang gusto lang namin ngayon is parang ocular lang. Ano lang, daan lang talaga. Ayun. So yung Fushimi Inari, which is yung number 1 na mandatory Oo. tourist spot dito sa Kyoto. So try namin siya bukas na morning. Yes. Maaga. Pero maglakad dito sa atin, no? Ngayon lang, kaya ko lang na-feel. Tipin mo, wala kaming sinakyan ha. Oo, naglakad lang kami. Lakad lang kami mula umaga. So, ang dami na natin napuntahan. Kasi nga, sobrang accessible lahat ng temple dito. Tapos, pag after mo dun sa kabilang temple, may daan papunta dun sa kabilang temple. So, may another daan papunta sa kabilang temple. Ayun. Ito rin sa amin. Ayun na siya. Lapit na. May color pink. Rest stay, yes. So guys, we're inside our accommodation, pero hindi ko lang si Baba. Kuha lang kami ng mga passport and magpapalit ng si Baba. Tapos, lalabas ulit kami. So ayan guys, nasa labas na ulit kami ng hotel. Gaantay kami ng bus papuntang Don Quixote.
Yung bus station dito, parang 1 minute walk lang from our Airbnb. 1 minute walk lang. So ngayon, ang daming nakapila dito. Kasi siguro ito yung mga galing Gion. Tapos pauwi na sila. Yun lang yung disadvantage siguro kung malapit kayo sa, sa mga tourist spot. Pati kayo wala lang masasakyan. Kaya ang lapit nyo lang. Sana yung sasakyan namin, which is yung 80, hindi ganun karaming tao. Parang nauubos na naman sila. So guys, we're now here in Donkey. Siguro nakikita nyo naman na sa mga ibang vlog to. Bablog pa ba natin lahat? Hindi na. O, kasi nakikita nyo naman sila to. Ito yung trending, oh. Face mask. Nagawa sa rice mask. Pwede na kayo bumili Ito, ng mas rice maganda mango to. dito. Na? Sobrang daming boodles dito, guys. Ito, maganda rin daw itong honey shampoo. Ayan. Isa rin to sa mga magaganda yung review. Shampoo and treatment. Fino. Nabili kaya tayo Fino. Go. Ito lang, try ko lang. Kasi babalik ko naman dito. Eh. Yung Fino, guys. So yun guys, basta focus lang muna kami sa bili-bili here. Para makabili tayo ng maayos. Daan na kami sa Pala. Donkey. Ano, tawag ito, konti lang ng, ang liit lang ng donkey na napuntahan namin. Tapos ito, pupunta kami ng Daiso para dun sa vacuum sealed na bag. Ay, ng mga plastic para sa aming mga eklabongchi. I mean, hindi kami mamibili masyado dito. Ang bibili na namin talaga is yung vacuum sealed na plastic bag for our jacket. Ito lang yung mga need namin. Ayun. Yan. Kasi may nabili kaming ganito. Sobrang okay din to. Kung wala kayong vacuum pump, ikakabit nyo lang siya sa vacuum mismo. Nangiram kami ng vacuum doon sa Airbnb. So, yun yung gagamitin na. Okay. So, So, ito yung pinakamalaki. Ganito na lang. Oo. Ilan? Ilang peraso ba yan? Isa lang yun eh, no? Oh. Ayaw. 200 yan na. Taba ka nga din sa price. So guys, wala nyo kung nasan kami kakain ng dinner. Eh! Ichiran pare! Kaya English. Ano sa'yo? Same set. Ito to? Yan. Kahit ano. Para sa... Pag Ichiran guys, expect nyo talaga lagi na medyo may pila. So si Mama na Chismis muna tayo sa nangyayari sa Siargao ngayon, guys. Kaya pala tahimik ka. And kung gusto nyo mag-apply, ayan, 1,300 yen per hour daw yung kanilang sahod. Tapos paggabi, 1,625 yen. Apply here, accepted 24 hours a day. Tapos kanya lang to. So guys, ito na yung order ko. Then napil ko na yung egg ko. And ito yung pork. We are now here in Starbucks, 8 minutes away from our Airbnb. Nakipag-meet si Baba dun sa kawork niya, si Adrian. Pangalan nung ano is Nis. Oh, business. Ganyan. Bubuyog. Business. tuwod. Ilalagay namin dito. Sobrang okay doon. And masarap naman yung drinks nila. Kaya yun, nakadalawang cocktail ako. Tapos sila Baba sa... Ano ba Parang yun? tatlong vodka tonic. Okay naman siya. Pero mahal lang siya. Pero must try din. Limited lang siya for 2 hours per table, diba? Hindi kayo pwede magtagal ng sobra kasi ang daming nakapila sa labas. Along the way, naglakad na lang kami going to Airbnb sa 16 minutes walk lang naman.
Then, nagulat kami. Pag-stop namin sa pedestrian, may dumaan. Tapos nakakita kami ng Meiko. Cute! Try natin pakita yung picture. Oo, pero hindi na namin pinicture lang picture talaga. Yung nakatalikod lang siya, nag-aabang siya sa Hindi pedestrian. siya mailang. Pero meron talagang mga tourists na sumusunod sa kanila, which is yun yung ayaw nila, diba? So, huwag niyong gagawin yun. Iyaan niyo lang sila nang maging malaya na kung maglakad kung saan saan. So, pero yun, nakatalikod siya, na-picture naman namin. So, yun, good. Nice experience. Kasi nga, di ba, kanina pa namin pinapakita yung mga poster na gusto namin makakita lang ng geisha or ng Meiko, ganyan. Pero, ayun nga, nagulat na lang kami. Nakita namin siya habang naglalakad kami. Ang galing lang. Kaya, ang galing, no? Nakaka-amaze lang na first time din lang namin makakita ng galing. Tingnan natin picture. Meron katuwa, no? Siguro bigla tayo maglalakad lang tayo, harap-harapan. This is our last hurrah. Last day? In Kyoto. Now we are going to Fushimi Inari Shrine. Kasi hindi ka daw nakapag-Kyoto kung hindi ka pupunta doon. Kaya kahit malate-late kami sa flight mamaya, pupunta kami. Pupunta kami dyan. Medyo late na kami nagising. Ang plano namin is 6 a.m., di ba? Pero 10:33 na. 10:33 na. Okay pa rin naman. Kasi Yeah. yung flight namin today is 7:55. 7:55. 10:33 pa lang naman. Bali, nag-checkout na rin kami. Then, iniwan na namin dun sa B&B sa storage nila yung luggage namin. Yeah. Tapos, siguro babalik kami ng B&B ng mga 2 o'clock, no? Teka lang, Baba. Tingin mo tama nasa taas tayo? Ay, pili ko sa baba. Pababa. Ayan, nagkamali lang po. Magti-train kami from dito. Oh. Nahanap lang namin yung train station. So yung destination kasi namin is dalawang sakay. Una is bus, tapos pangalawang is train. So dito sa Topokuji, nilalakad Magti-train. lang namin yung station. So, niresearch ko yung Uber, pero sobrang mahal. Parang nasa 1,000 plus yata. Yan. Ang alin? Ay, hindi naman. Parang 1,500 yan. 1,500 yan. So, parang mga 400 or 500 pesos din siya. Or more. Pero, ayun, pag train kasi, nasa 300 yan lang. So, laki ng Sobrang difference. mura lang. Kahit pagsamahin kami ni Baba, Siguro parang 600. magta-taxi lang kami pag from BNB to Kyoto Station na. Pag may mga Pagpapunta na maleta. kaming airport. Yung sulit talaga. Kasi may mga luggage na kami. Pero ngayon kaya naman maglakad. Yes, tapos after nito, siguro picture-picture lang kami. Pag nakita na namin yung mga Torre Gate, uwi na kami. Hindi, biro lang. Okay na. Kain lang siguro kami after or before. Tapos hindi na namin naakyatin yung yung Fushimi-Inari kasi nga masyado siyang mataas. Alam ko 2 to 3 hours din yata yun. Pupuntahan lang namin yung station. Ayun may nakikita na ako ditong logo ng train. Let's go. Baba. Tara, labas na. So ito na guys. Unang Torre Gate. Kita na namin yung unang Torre Gate. Tsaka yung yung dami ng tao. Ito. Hiroshima Yaki. Yakisoba. Oo, ang dami guys. So, Asan ka ba? Mababili ka ng Torre Gate sa bahay. Kung masyado kang addict sa Torre Gate. Guys, itong mga individual Torre Gates, dinonate siya ng mga company or individuals na gustong ng success sa business nila para to show gratitude dun sa Shinto Deite Inari. Yun yung God of rice and prosperity. Tapos ayun. Bawat Torre Gates, may mga personalized name nila dyan. Bawat name ng company, Or company. name ng business nila or name ng individual na nag-donate dito.
Ayun. So kaya sobrang dami niya. Kasi parang yung donation ng mga Torre Gates nag-start pa since Edo period, mga 18th century. Hanggang ngayon nangyayari siya. So Continuous pa rin. continuous lang siya talaga. Kaya ang dami niya talaga. So ayun, anting ano lang. Anting trivia. That is sabi. Ano lasa? Lasang strawberry? Tamis. Ang tamis. Try natin guys. Favorite ko strawberry. Tapos may mochi. Sarap ng strawberry baba. Mag-uwi kaya tayo ng strawberry. Parang hindi sa bagay combine. Pero best seller daw nila ito. Sa pansin ko para sa mga street food dito, parang mahal. Sipin nyo, ito, yung sweet potato chip, 600 yen. So, around 300 pesos. Tapos isang baso lang siya na parang, ayan, nakita nyo ba? Parang, Ito 500 yen. Parang nabili natin sa Tokyo ng 200 yen lang. Something ganun. kasi ano nga eh, tourist spot. So, tatry na ni Baba. Wow. Warm sa Mainit guys, o warm sa akin. Shot, puno. Woo! Ang init sa pakiramdam. Parang sumasyat ng vodka. Tanghaling tapat, inuman. Sinat namin na ano ngayon, na sinat ko pala na sa akin. Mas raw siya compared dun sa ano, dun sa mga sinat namin sa Susukino, which is may mga flavor. Kumbaga sa soju, siya yung pinaka-plain. Sa Susukino kasi, iba-ibang klase ng sake. May dried, may Ah. sparkling. Teka lang, search pala muna natin kung saan tayo pupunta. Kasi iba-iba siyang klase ng sake. So, napadami talaga yung inom namin nun sa loob ng 90 minutes na Andy sake. So, kaya pag nakakita ako ng sake, parang nasusuka pa ako. Ayun, ang plano namin is, babalik na lang kami ng Kyoto ulit. Kyoto naman talaga to. I mean, sa Gion area. Sa Resi Stay. Oo. Tapos kakain na kami doon banda. Then, kukunin namin yung gamit. Tapos, pupunta na kami ng Osaka. Osaka Station. So, guys, we are now here at Hi, Gion guys. Station. Gion Shifu? Gion Shifu Station. Gion Shifu Station. Tapos, walking distance lang to going sa aming BNB. Parang 13 minutes na lang. Dito kami nakakita kagabi ng ano, na Meiko, Meiko. ng geisha. Tapos dito kami bumaba from Inari kasi gusto namin maghanap ng kakainan. Oo, kasi marami dito eh. Yung daming open dito. Kasi isang street siya, no? Yung mga naka-covered na yan. Tsaka itong sa puro kainan, mga shops, ganyan. Kaya maganda tong station na to. So guys, yun yung papunta sa amin. Tapos, dito kami dadaan. Yan, para makita niyo pa rin yung ganda ng Gion. Diba? Ganda talaga dito sa Gion. Ang ganda ng mga street niya. Old town na old town yung ano, yung itsura. Pwede. Sabi ang ganda dito sa Gion Shijo. Tama ba? Gion Shijo. Gion. Ang nakakadagdag aesthetic tong ano nila, tong road nila. Tapos, maintain nila yung pagkaano ng old Japanese houses. So guys, dito na kami malapit dun sa ano, BNB, sa Resi Stay. Try na lang namin tong Gyokatsu na malapit sa amin. Sana walang pila. So guys, kakasabi lang namin sana walang pila. Pero, Nga ba? Dito yung pila, tapos mayroon pa din sa loob parang na. pang ano kami, 12. Eh, nag-enjoy din kami maglakad dun sa Gion. Oh, para na rin kami nagsa-sightseeing sa Gion.
Kasi may ano pala, may daan pala doon, tas Gion Street na, di ba? Hmm. Lagi kami dumadaan doon pag nagbabas kami. Pero di namin alam na may way pala doon papunta ng station, ganyan. Ang dinadaanan kasi namin, yung parang main street, no? Oo. No, kung saan dumadaan yung mga sasakyan, which is yun yung tinuturo ni Google. Pala may daan para sa mga ganun. Ang ganda. Ayun, yung katulad na nakita nyo kanina. So, Ang parang ganda. pag naglalakad ka, para ka na rin nagsa-sightseeing. Hindi mo mapapansin yung pagod, yung lakad. So, ang ganda eh, no? Sana may ganun din sa atin. So guys, kami na. Kyoto style Gyokatsu. Mga after ilang minutes ba? 30 minutes na nakatayo. Andito na kami sa wakas. Dito ba? Sorry, here? Okay, thank you. So guys, ayan. First time namin kumain ng gyokatsu dito sa trip na to. Tama ba? Oo. Ayan. Bali, itong gyokatsu na restaurant na nakita namin, parang mga 5 minutes away lang. Pero dun sa Resi Stay, kaya lang sa mga oras na ganito, parang may waiting time na 30 minutes. Yan si Wapa. Meron kami choice. Kasi ano, tawag na ito. Kaysa pumunta pa kami ng Kyoto Station, tapos dala namin lahat ng gamit. So, nagintay na lang kami. Kasi parang kung kakain kami sa Kyoto Station, tapos madami kaming bagahe, parang hassle din. Kasi isipin pa namin kung saan namin nilalagay. So, ayun. Tinaga na lang namin. So, after nito, after kumain, Dala kami Kyoto Station. na kami Kyoto Station. Meron na kasi yung train din na direct na going to Kansai Airport. So, hindi na kami mag-Osaka Castle. Dire-diretso na tayo. Research na lang muna namin kung paano yun. Para so, ayun. Bali ang in-order namin dito, yung regular sirloin lang nila. Hindi, Japanese something. Ayun. Diba yung Hindi kasi ang premium nila dito is Wagyu. Kaya lang yung Wagyu is medyo pricey. Kaya in-order namin yung sirloin. Japanese beef sirloin. Ayun nga. So, ayan na guys. Dumating na yung food namin. After 15 or 20 minutes din yata. So, tagal na namin dito sa restaurant na to. Kain tayo? Yes, panalo. Sobrang worth the wait. Ayan. Okay guys, nandito kami sa storage slash laundry nung Airbnb. So ito yung shared laundry siya, tsaka laki, di ba? Parang isang room siya. So pwede kayo dito maglaba. Meron silang coin Laundry, Coin may laundry. coin washer, tapos coin dryer. Ayan, meron parang 5 kg yung capacity. Tapos 100 yen or 30 minutes. Tapos ito yung Pwede mo iwan dito yung luggage mo. Di ba naka-open siya? Yan. Tapos, kunyari lang. Mabilisan mo. Yan, di ba? Cover mo yung ganyan mo, yung luggage mo. Tapos, gagawa ka ng code mo. Like, sumuha. ikaw magpe-preset. Tapos, pagkalak mo, learn. Mag-reset na siya sa 0. Tapos nakalock na siya. Tapos, ma-open mo lang siya ulit pag nilagay mo, 1, 1, 1. Ayun. So, hindi rin siya mag-open, kunyari, nilagay mo 1, 1. Tapos, yan. Tapos, pag nilagay mo 1 lang, hindi ka siya mag Kailangan ko ano talaga yung last na nakaset sa kanya. So, mas safe. Although, dito naman sa Japan, kahit wala naman lock, safe siya. Pero mas okay na rin yung ganyan. So guys, we are now here at the train station going to Kansai Kansai. Airport. Ayun. Ang sasakyan namin is itong JR Haruka Line, no? Haruka Line. So, yung Haruka Line, diretso siya from Kyoto Station papuntang Kansai International Airport. This time, di kami naka-reserve seat. Bali,
nakapila lang kami ngayon dito sa non-reserved seat sa car number 5. Itong train na to ngayon na nakikita nyo sa likod namin is magde-depart ng 3 3 o'clock. p.m. Tapos darating kami sa Kansai International Airport ng 4:20. So, abot pa. 2:39 pa lang naman. 7:55 yung ano namin, yung departure to Manila. So, dapat mga 6:55 nandun na kami sa gate. Or 5:55. Or 5:55. Basta kailangan namin 3 hours before. Alam mo na, Makapag-check-in na tayo. mahirap magabol. Mas maganda na yung ano. Kasi syempre, may balak pa kaming mamili ng mga chocolates Yes, pasalubong. sa airport, pasalubong, extra pasalubong, ayun. Tapos dito, di ba, hindi na nga kailangan ng reservation. Pero kung magpapareserve kayo, meron dito, tignan nyo lang lagi yung car number nyo. Reserve seats yan. Tapos yung simula 5 to car number 7, pwede kayo yung mga non-reserve. Tapos another reserve na naman yung 8 to 10. Ay, 8 to 9. So yan, pag pumunta kayo dito ng around 2:30, lilinis pa sila. Dito Pero yung mas train, okay pero na rin na, naglilinis na pa. pumila siguro kasi tama ba? May pila ba? Oo, kasi baka Saan ba yung pila? Oo, nakatayo para na hindi naman kami tayo. para hindi magkaubusan. Tsaka yung bagahe namin, maano na namin, malagay na namin dun sa mga designated na lagayan ng luggage. Yes, minsan kasi nawawala ng slot sa luggage. Kaya Oo. mas okay nang maaga tayo. Tsaka yung maupuan din namin, malapit lang din dun sa lagayan ng luggage para mamaya pag mag-ano na kami, pag nasa Kansai Airport na kami, madali na lang din lumabas. Saka buti nga ngayon maaraw, no? Sana kahapon din naging maaraw. Oo nga. Pang marami pa tayo napuntahan. Ayaw talaga kami palabasin minsan, no? Ganyan din yung nangyari sa atin sa Takayama, di ba? Oo, Takayama talaga ang hirap kumilos. Di bale, babawi tayo sa mga non-winter season na Japan. Mag-summer kayo, araw. Sana lang this year, di ba? Makaalis ulit kami, Baba. Magbigyan ulit kami ni Lord. Yes. Ayun. Hindi, ikaw, di ba? Mag-snowboarding ka pala. Ay, pinaplano ko pa. Hindi, yung sa atin. Pero mag-vlog ka rin. Hello, everyone. Ayan, nandito na kami sa ano. Nandito na kami sa Haruka Line na train. So, sa non-reservation lang. So, sa ngayon, ayan, nararamdaman na namin na pauwi na kami. Nakakalungkot, pero ganun talaga. Lalo na siguro mamaya pag nandun na kami sa gate. So, tapos na talaga. Pero, yun. Tayo nyo lang kasi marami pa naman kaming next adventure ni Baba. And for sure, marami pa tayo next destination. Hindi lang naman Japan. So, marami pa tayong pwedeng local din, di ba? Hindi lang naman ibang bansa. Napakita pa namin sa inyo yung check-in passes. Tapos kaya pa mga mabibili sa airport. Tapos sa lubong. Later. Hello, guys! So, kaka-exit lang namin dito sa train station. And may naging problema lang ng konti. Explain na lang namin sa inyo later. Mag-check-in muna kami. Ayan, nandito na kami sa Kansai International Airport sa Terminal 1. So, yun nga. Sabi ni Baba, explain na lang namin later yung naging problema. Pero yun, mag-check-in na kami. So, later. Kailangan namin check-in para naka-settle na kami. Later. Okay guys, finally, tapos na kami sa proseso. Ilang oras tayo inabot? 4:20 tayo nakarating. 4:30 nandito na tayo sa Kansai. Tapos 6:30 na. Ito na talaga. So, graduate na talaga kami. Graduate na. Hello guys. Everyone. Nakalaya na kami. Ayan, nandito na kami ngayon sa yung after ng ano, Boarding gate na. Going to boarding gate. after na immigration, going to boarding gate sa wakas. So dumating kami ng airport around 4:30 p.m. Ang time ngayon is 6:30. Tapos may pila pa up to 4:55 kasi yun yung check-in time. And then, nagka-problema pa dun sa check-in kasi di ba may self-check-in na kiosk? Tapos, kulang pala ng letter L yung surname ko. Pero okay lang naman yun kasi one letter lang yun. Kahit naman sa ibang airline pwede yun. ako yung may dahilan.
Pero okay lang yun. Kasi tawag nito, wala namang payment yun, wala additional payment yun. Basta isang letter lang yung nagkamali, ganyan. Madali lang may correct yun. Pero depende sa airline yun, di ba? Oo. Tapos pagka nagkamali kayo ng ganun, ang sa amin lang, mali namin, di namin na-check sa ticket. Oo. Pwede naman namin i-edit yun sa managed booking. Cebu Tapos Pacific, i-edit mo yung guest details. So, yun lang. So, dapat guys, pag meron kayong mga ticket, make sure na double check nyo yung name kung correct yung spelling. Okay, Katulad kay Baba, yung L kasi niya double L. So, ang na-type ko yung single L lang. So, yun. Just ngayon lang naman nangyari yun. Kaya nung nag-scan siya sa kiosk, yung sa akin gumana, yung sa kanya hindi. Pero ganun din eh, kahit mag-scan ka din sa self-check-in nila, kailangan mo pa rin pumila sa check-in counter. Kaya Oo. parang wala ring sense yung Hindi katulad sa hindi katulad nung nasa tayo. Cathay Pacific, Sa diba? Cathay, oo. Iiwan mo na lang yung bagahe mo doon. Ikaw na mismo. Ikaw na ba mismo mag-bag drop doon? Oo, ikaw na mismo. Tapos ilalagay mo yung tag, diba? Tapos i-under na yun ng kusa. So doon masasabing depende pa rin talaga sa Sa airline. sa airline. Oo. So yung Cebu Pacific, kasi nung naalala nyo, nung kami. This had to be changed. If you get in, get 25. Gate 25. Ay, okay. Arigato. Ayan, nag-change daw yung Nag-change daw yung gate. Di pa rin tapos. Buti na lang merong nakatayong doon, attendant. Tapos meron siyang placard ng Cebu Pacific. So, from gate 19 to gate 25. Punta Tapos muna kami. tayo ito. After naman nung pila, mahaba yung pila ng check-in counter. Tapos after nun, immigration, ay di, x-ray. Yun ang haba ng pila dun eh. Yung x-ray. Tapos meron din pila dun sa dun sa i-scan yung boarding. Oo, sa boarding pass. Bago pumunta dun sa x-ray, So, bali ang proseso is check-in, scan ng boarding pass, scan ng boarding pass, tapos x-ray. sa x-ray. Then, Tapos, immigration. Sobrang daming proseso. Pero Na ang tagal. mabilis naman siya. Sa 2 hours. Sa 2 hours. Pero matagal, para sa akin matagal yun. Hindi kasi parang, di ba 4:30 tayo dumating. Mm. So, nag-start talaga yung oras natin is 4:55 kasi doon nag-open Oo. yung check-in counter. Nakakarinig nga ako kanina ng mga ibang Pinoy, parang mga 4 hours earlier daw sila. Kaya lang, since late na rin nagbukas Dulo yung pa 25. since late na rin nagbukas yung boarding ba o yung check-in counter, late na rin sila nakapag-start talaga. So, parang wala lang din kung Kahit maaga kayo. maaga kayo unless siguro mapipila na kayo dun sa check-in counter. Kaya lang parang hindi pa rin naman magpapapila dun kasi Pero, okay din maaga kasi Ginagamit doon yung iba after ng 4:55, check-in ka, tapos maaga ka na dito. oo. Sa loob. Sa baga. Ay, hanapin kaya muna natin yung Layo Yung pa bibilan dito, natin. 25 dulo. Hindi na tayo bibili? Try natin. Oo. Tapos yon, and then, dun sa, ang unang naging prob namin is yun sa Kansai Airport na Train Express. Oo nga. Ayun. Doon nagsimula ang Kasi, di ba, Ang problema. alam mo yung dire-diretso kami na tap ng card, ganyan. Pasok kami ng JR Lines, diretso kami dun sa train station, tapos dun sa may platform. Tapos di namin nakita na kailangan pala bumili ng Haruka express na hiwalay. ticket. Iba pa pala yung tinap mo yung IC card mo, iba pa yung express ticket. So, basta express ticket yata, may lagi kang magpe-pay ng additional for the express ticket. Although, pwede naman magbayad Wala. dun sa train mismo habang umaandar kasi may mag-iikot pa rin para i-check yung ticket tsaka magbayad kayo. Tapos, kaso ayaw gumana ng credit card and Gcash card. Oo, yun. Pwede sanang masolusyonan. Pero parang yung scanner nila ng ATM, medyo luma, yung gumagamit ng hindi EMV chip. Parang magnet pa yung tinatanggap niya. Kaya lang yung mga card namin kasi, puro EMV chip na, bago na mga lahat. bago na. So, di niya tinatanggap.
Ngayon, since hindi nahanapan kami ng cash na lang. Kaya lang wala kaming cash kasi nga inubos na namin kahapon. Oo, parang sinagot na namin. Oo, kasi alam namin dire-diretso na nga today. Tapos yung IC card naman namin kulang. So, so wala kaming ibang option kung hindi magbayad na lang dun sa destination. Okay lang din naman. Oo. Sabihin niya lang talaga dun sa attendant na Nawala sila. magbabayad na lang kayo, tapos papa-assist naman nila kayo. Parang maliit to. Okay, let's pick what we can. Ayun guys, bibili lang kami ng mga Pasalubong. pasulubong. So parang maliit lang to. Ayan, Nice pa. ubos. Hi guys. Just landed in Manila. Mamimiss namin ang toilet ng Japan. Hindi, joke lang. Ayun, sige. Later na update namin kayo. Yung isa lang. So guys, finally, tapos na rin tayo sa immigration and baggage. Meeting na namin si Chubby para sunduin kami. Then, super... Job. Ayan, thank you, Chubby. Pero super, na ngayon, super convenient na, no? Ang bilis. Oh, ang bilis na. Lalo sa immigration, parang magdaan lang. Actually, wala nang immigration officer, no? Wala. Nandun lang sila sa labas para mag-assist. Mag-assist siguro. In case na magka-problema sa system. Pero yung system ngayon sobrang smooth na. Unlike na before na ang hirap i-scan, ang hirap i-eklabumchi. Ngayon sobrang ang ayos na. Maayos na talaga siya. Tapos sa luggage, maayos na rin yung pagkakalagay ng luggage, no? Pagkakasalpak ng luggage sa conveyor. Hindi na yung basta salpak lang ng salpak. Parang ginaya na nila yung system sa Japan. Lahat naka-side. Oo. Kaso yun nga lang yung iba, talagang lumalagpas talaga ng yellow lane para kunin yung mga luggage. Diba parang may nakasign doon na hanggang yellow lane lang. Pero yung iba talaga excited sila kuha ng luggage sila. Pero okay lang naman yun. Yan na natin sila. Tapos, ayun. Waiting na lang kami kay Sabito. Sobrang init. Guys, sana nag-enjoy kayo sa Japan series namin. And sa mga hindi pa nakasubscribe, Mag-subscribe. please subscribe us to support us to make future travel videos. Tapos, ayun. Wait. And sana nakatulong kami sa mga susunod na sa inyo na mag-travel sa mga lugar na pinuntahan din namin. Ganyan. Kahit pa paano naka-help kami. Yun lang. Thank you for watching. Thank you sa pagsama. Sana nag-enjoy kayo. See you on our next destination. Bye!